Okay, nasa session 3 na tayo dito sa ating pag-aaral ng Old Testament Survey. Before we start, niling kong manalangin tayo. Our Heavenly Father, maraming salamat sa pagkakataong ito, Lord, na may pagpapatuloy namin ang aming pag-aaral ng Old Testament Survey. Maraming salamat, Lord, at sa platform na ito, Lord, ay mas lumalalim ang kaalaman namin sa mga salita mo at mas nakikilala ka namin at ang mga kagustuhan mo, Lord. I-bless mo ang klase namin ito, Lord. Ikaw, Lord, ang magbigay sa amin ng kaunawaan, yung para maintindihan namin ang purpose mo, kung bakit mo pinabot sa amin ang set of books na ito, Lord, to reveal who you are. Maraming salamat. I-bless mo ang bawat isa sa amin, kahit yung mga manonood sa recorded version, Lord. Maraming salamat. Hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so, ayan, session 3, Redemption from Slavery to Sinai. So, parang nandito na tayo. Last time na-discuss natin ang Genesis. So, sabi nga natin, ang Old Testament, yung first five books, that is one block. So parang isang libro sana na may volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, and volume 5. So yan yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Parang isang tumpok yan at tinatawag natin yan na Torah or the law. So pag binanggit sa Bible ang the law, ibig sabihin Genesis to Deuteronomy. So nandito na tayo ngayon sa pangalawang aklat, sa Exodus. And of course, ang nagsulat nito, Moses pa rin. Nasulat pa rin ito during the time na nandun sila sa wilderness. So ang pinaka-key verse natin dito is yung Exodus 20 verse 2. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. So it's a way of God to introduce who He is. So ito, ang pagkaintindi ko sa mga aklat na ito na sinulat ni Moses, it is his tools for discipleship. Ito yung kasangkapan niya para ipakilala itong Diyos na, kung matatandaan natin, nung tinatawag ng Panginoon si Moses para ilabas ang mga Israelitas mula sa Egypt, yung tanong ni Moses, paano kung tanungin nila kung sino ka, anong sasabihin ko? So, ayan, and sabi ng Panginoon, I am who I am. So, ang point ko dito is, umabot sa punto ng mga Israelita na hindi nila kilala ang Diyos ng mga ninuno nila. So, itong mga aklat na ito, so parang basic discipleship, basic na pagpapakilala ni Moses sa Diyos sa mga Israelita. So, last week, nakita natin yung yung great pivot dito sa human history na yung itong universe, itong buong sannilikha sa Genesis chapter 1 to chapter 11 dahil sa resulta ng pagkakasala ng tao, nasira ang mga relasyon, naikalat ang mga tao sa iba't ibang bansa, and parang kung tutuusin, mayroong spiritual exile. Pero kahit paman din ganun ang nangyayari, makikita natin na hindi niya inabandona ang creation. Sa halip, naglunsad siya ng isang rescue mission na tinatawag natin itong covenant promise. Sa pamamagitan ng pangako niya, ito yung tinutupad ng Panginoon na hanggang sa ngayon. So, ayan, napag-aralan natin nung nakaraan, yung buhay ni Abraham, yung sa covenant kasi ni Abraham yon. So, tiningnan natin kung ano yung covenant na binigay kay Abraham. So, ang Diyos, one-sided yung covenant dito Nangako siya out of His grace sa isang tao. So, yung pangako niya magbibigay siya ng lupain, magbibigay siya ng seed or isang supling. At yung sa pamamagitan ng seed na ito, mabibless ang entire universe. So, matitrace natin ang covenant na ito
sa pamamagitan ng 4 na generation. Itong 4 na generation, puro kasablayan naman eh. Kasi hindi naman perfect si Abraham. Ang dami niyang failures. Si Isaac, ang dami ring failures. Si Isaac, makikita natin, yun nga, nag-aaway yung anak niyang dalawa. And ayan, kahit si Jacob. So hanggang sa Israelita, yung 12 tribes, makikita natin na ang dami nilang kapintasan. Pero makikita natin sa kwentong ito ang faithfulness ng Panginoon. So kaya itong covenant na ito nangyayari hindi dahil sa kabutihan ng tao, kundi dahil sa faithfulness ng Diyos. So yun yung nag-uusad sa promise na ito. So nawakasan natin nung nakaraan yung pag-aaral natin sa Genesis na nakita natin dito na itong pamilya ni Jacob na binubuo ng mga around 70 na katao. So sa last part ng Genesis, nakita natin na nag-migrate sila. Nag-migrate sila sa Egypt dahil sa Egypt si Joseph, siya na ang parang gobernador doon. Siya yung officer in charge after the Parao. Okay? So ayan, nandun na sa Egypt. Kung babalikan ninyo ang pangako ng Diyos kay Abraham, nabanggit na ito ng Diyos. Magkakaroon ka ng mga descendants. And then yung descendants mo maninirahan sa isang banyagang lupain at mai-enslave sila. Nabanggit na ng Diyos ito sa point na walang anak si Abraham. So, ayan. So, itong pagitan ng Genesis at Exodus, may napakahalagang pangyayari. So, itong pamilya ni Jacob, itong descendants ni Abraham, naging bansa. Parang lumipas ang 400 years, mapapansin niyo yan sa Genesis 15 to 13. So, yung 70 na tao sa Egypt, noong lalabas na sila sa Egypt, mga around 2 million yung bilang nila. Ganon sila pinadami ng Panginoon. So, dito sa Egypt, hindi na sila mga bisita. So, na celebrated guest sana sa Egypt. So, may isang dynasty na namuno sa Egypt na hindi kilala or hindi kinikilala ang kabayanihan ni Joseph. So in-enslave niya itong mga pamilya ni Joseph, okay? So parang itong nung naging slave na sila, parang naihukay or natabunan yung pangako yung pangako doon sa mga so sa Egypt. So parang natabunan ng mga bricks ng mga parang ganon. So kaya dito yun yung end ng kwento. So pero dito ngayon uusad tayo mula sa kwentong ngayon and medyo pagtutuunan natin yung question na paano ita-transform ng Diyos itong mga na-enslave na descendants ni Abraham na gagawin niyang covenant people. Paano niya magagawa silang ganon para maging karapat-dapat sila sa pag-inherit doon sa pangako ng Diyos? So, makikita natin ito dito sa Exodus. Ito yung kwentong i-reveal ng Exodus, yung pag-usad from redemption to relationship. Kasi wala silang direktang relationship sa Diyos So kung mapapansin mo dito, si Moses lang ang may direktang ugnayan sa Diyos. So parang gano'n, may bridge. Pero i-establish ng Panginoon yung relationship niya sa kanila, sa bansang bayan ng Israel, sa pamamagitan ng itong ginagawa ni Moses dito. So dito tayo sa part 2 ngayon. So ayan, yan yung mga theological questions natin na yan, paano kaya ta-transform ng Panginoon itong mga na-enslave na mga tao? Paano niya silang gagawing covenant people? So, parang ganun.
So, pupunta tayo ngayon dito sa part 2, itong Exodus mismo. Itong title natin, the Bible's Foundational Pattern of Salvation. Itong Exodus, hindi lang siya nagkukwento tungkol doon sa pagliligtas ng Panginoon, kundi ito ay pahiwatig na rin kung paano magliligtas ang Panginoon. So, itong Book of Exodus magbibigay sa atin ng yung foundational na pattern ng salvation. Paano ba yung kaligtasan? Mauunawaan mo yung kaligtasan pag naunawaan mo itong mga kino-communicate niyang principles dito sa Book of Exodus. So, ayan. Kasi lahat na ng sumusunod dito, kabilang yung gawain, yung work of Christ, pare-pareho yung pattern. So parang inilatag ng Panginoon ang isang pattern, tapos yun yung nauulit-ulit na pattern. Okay, tingnan natin yung pattern. Itong unang pattern, itong A. So ilan ito? A, B, may pattern C, D. Ayan, apat na pattern. Tingnan natin itong apat na pattern na ito. So yung una, yung iyak na pagmamakaawa ng mga Israelita sa Diyos. So siguro, naalala nila may Diyos ang mga ninuno nila. And makikita natin sa Exodus chapter 1 at saka chapter 2 yan. So nagbukas kasi dito yung kwento sa isang grabe, brutal na oppression. Yun yung pangyayari sa kanila kasi pag hindi sila trumabaho, papatayin sila eh. Pero yung mapapansin niyo sa Exodus 2 verse 23 to 25, sabi doon narinig ng Diyos ang kanilang hinaing. God heard their groaning. And God remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. So, God saw the people of Israel and God knew. So, ayan. So, yun yung sinasabi ng Exodus chapter 2, verse 23 to 25. Narinig ng Panginoon yung iyak nila. At naalala niya yung pangako niya. Yung covenant niya, yung panata niya kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. So, ayan, nakita niya yung bayan ng Israel. So, parang ito yung tawag natin, engine of redemption. So, ayan, tignan mo yung sequence. Narinig ng Panginoon ang kanilang iyak. So, nang pinapahiwatig nito, hindi siya malayo. May kamalayan siya. So, makikita mo ring pattern, maganda ring pattern ito ng mga isi-sermon natin. God heard their groaning. Sermon na actually itong 3-point na ito. So, ang Diyos hindi malayo. May kamalayan siya. Alam niya ang pinagdadaanan ng bawat isa. So, alam niya yung pinagdadaanan ng Israel. And then, God remembered His covenant. Ito yung engine of redemption, God's faithfulness. Yung faithfulness niya sa promise kay Abraham. So, ang pag-alala ng Panginoon sa covenant ay hindi doon sa worthiness ng Israel, kundi sa faithfulness niya sa promise niya. Okay? So, yan yung pattern. So, minsan kasi we are trying, lahat na ng relihiyon dito sa mundo, trying to gain the favor of whoever God na sinasamba nila. Pero dito, iba yung pagpapakilala ng Panginoon sa sarili niya. Hindi. Niligtas niya sila, hindi dahil nagpakita sila na kaaya-aya sila. Niligtas niya sila dahil naalala niya ang pangako niya. And then pangatlo, God saw and God knew. So personally involved siya dito and personally na concerned siya. Okay? So, yan yung pattern ng covenant faithfulness ng Diyos. So, may example tayo dito, illustration. So, ayan, isipin natin si Kuya Francis ay isang ama. So, parang sabi na lang natin na ipangako niya sa mga anak niya na he will provide for their needs, which is obligation ng mga ama. Pero kalaunan, itong mga anak siguro kayang-kaya naman nilang mamuhay, pero kalaunan nasadlak sila sa hindi magandang sitwasyon. So hindi na nila may pagpapatuloy yung pag-aaral nila on their own. Pero yung tatay handa siyang sumalo.
So, not because na mababait yung mga anak, pero dahil nangako siya noon. So yung pagtupad niya doon hindi dahil sa worthiness ng mga anak, kundi dahil sa pangakong nabitawan niya sa kanila, yung pagmamahal niya sa mga anak niya. So that would be an illustration sa ginagawa ng Diyos dito. So hindi batay sa kabutihan. Dito pumapasok yung verse na sinasabi ni Paul na for all have sinned and fall short of the glory of God. While we are yet sinners, Christ died for us. So, ayan. So, tingnan natin ito. So, yan yung una, God hears and remembers. And then, ito, yung 10 sakuna. So, makikita natin dito yung Passover. Ito, merong 10 plaques. So actually, itong 10 sakuna na ito, hindi lang random na dilubyo na dumadating sa Egypt. Actually, bawat isa ng 10 ito ay ina-attack ng Diyos yung 10 pangunahing Diyos ng Egypt. So for example, sinasamba nila yung ilog ng Nile. Kasi sabi nila, mula sa ilog ng Nile nanggagaling ang buhay. So kung saan ang dinadaluyan niya, nandun ang buhay. So ina-attack ng Diyos. Nung sinumpa ng Panginoon yung ilog ng Nile, naging dugo. So actually, that is a direct demonstration na wala naman sinabi si Happy. So ayan, Happy ang pangalan ng Diyos na ito, the God of the Nile. So, wala namang kakayahan ito. So, I am the superior God. So, parang gano'n. Dinidemonstrate ng Panginoon kung sino siya. So, lang display of power yung ginawa ng Panginoon. Yung sumunod, mga frog. So, makikita nyo siguro doon sa mga kwan na meron itong Diyos ng pangalan ay Heket. Ito yung Diyos-Diyosan na palaka ang ulo. So, it is a goddess of fertility ito. So, sunod-sunod yan. 10 greatest na Diyos-Diyosan ng Egypt. Iniisa-isa ng Diyos yan. So, panghuli, yung kamatayan ng firstborn. Kasi, kinikilala rin nila mismo si Parao. Kung sino ang Parao doon, kinikilala rin nilang Diyos yon. Sabi nila, siya raw ang makapangyarihang Diyos ng Egypt. So, dinemonstrate ng Panginoon na wala siyang magagawa sa kamay ng Diyos. So, ayan. Namatay yung anak niya sa kamay niya. So, ayan, makikita natin. So, ang mensaheng makikita natin dito, so, hindi lang basta isang Diyos itong si Yahweh. Actually, siya yung nag-iisang totoong tunay na Diyos sa buong sangnilikha. Okay? So, ayan, dito sa panghuli, yung death of the firstborn, may ginawa ang Diyos dito sa Passover. Yung redemption through substitution, may pattern na binigay ang Diyos kung paano siya magligtas, yung substitution, concept of substitution. So, ito yung sa mundo ng theology, study tungkol sa Diyos. Ito yung pinaka-heart ng Exodus. Ito yung pinaka-kino-communicate niya na point, na mensahe. Yung pang-10 sakuna. Yung kamatayan ng panganay. Ito kasi kino-confront nito si Parao at yung false god ng Egypt, itong huling judgment na binibigay ng Diyos. So ayan. Pero nagbibigay ang Diyos ng paraan kung paano sila makaka-escape dyan. So, ang ginawa ng Diyos dito, paano na yung lahat ng firstborn paano na ang Israel hindi sila kasapi dito? May mga instruction ng Panginoon. So, ang hiningi ng Panginoon merong kapalit ng panganay nila. The blood of yung spotless na lamb. So, ilalagay nila sa doorjamb. You know this story. So may apat na critical na apat na critical na elemento ng Passover. Kasi ito yung
pupunta kasi yung angel of death. Kukunin niya ang bawat panganay sa bawat sambahayan. Pero ang sabi ng Diyos, kukuha sila ng lamb. Dapat yung instruction dito without blemish. So, walang kapintasan. So walang sakit. It should be a healthy, a very good one. So, ayan. Kukunin nila yung dugo niya. So, actually, kung kinatay mo yung tupa, kinuha mo yung dugo niya, inilagay mo doon sa hamba ng bahay mo, bakit mo ginagawa yun? It speaks of your faith. Hindi mo naman gagawin yun pag hindi ka naniniwala eh. Hindi ka naman susunod pag hindi ka naniniwala. So, yung paglalagay nila doon sa hamba ng bahay nila, umaaninag yun sa pananampalataya nila sa instruction ng Panginoon. And then, yung tupa na yun, lulutuin nila. Lilitsyon lang nila yun eh. Kakainin nila yun. Magmamadali sila na mag-aanda sila kasi anytime mag-e-exodus na sila, maglilikas na sila. And then, yung pang-apat dito, so ayan, yung pang-apat, itong gagawin nilang ito, a day of memorial, sabi dito, this shall be for you a memorial. Kasi ito, gagawin ng Israel ng paulit-ulit yan, taon-taon, ginugunita nila yan. Sineselebrate nila yan. Hanggang ngayon. So, mabasa mo si Jesus Christ, yung araw ng kamatayan niya, yun. Sineselebrate nila ito. Sineselebrate nila. So, para maalala nila na ito, sineselebrate kasi nila rito yung kaligtasan nila. Okay? So, ayan, maalala nila yung kaligtasan ng mga ninuno nila. Pag hindi naligtas ang mga ninuno nila, wala sila. So, point forward, may tinuturo ito na mas malaking fulfillment, which is si Jesus Christ. Kasi yung Lamb of God na tinutukoy dito, ultimately, it's the Lord Jesus Christ. Kaya si John the Baptist, nung nakita niya si Jesus, sabi niya, look, the Lamb of God who takes away the sins of the world. So, pinopoint out ni John na ito yung fulfillment ng kwan. So, ginawa nila noon, pero may pinapahiwatig na mas malaking katuparan. Parang ganon. So, yun yung kino-communicate ng Passover nito. So, ang principle na ini-establish dito ng Passover, yung salvation natin, dahil sa kamatayan ng isang inosenteng substitute. Okay? Yung tupa. Na yung dugo niya, siya ang magpoprotekta sa atin mula sa judgment. So, ayan, may papahiwatig kasi sa atin pag magbasa tayo ngayon, napakadali kasi alam na natin yung kwento ni Jesus. So, pag babasa ka ng Exodus ngayon, pabalik. Alam mo na yung mga isa-substitute mo alam mo na si Jesus yung Lamb of God. Madali mong maiintindihan ito kasi pabalik tayo magbasa. Pero sa kanila noon, nila nauunawaan ito kahit anong paliwanag ni Moses, parang malabo. So, kasi hindi nila alam kung ano yung pinoportray ng mga bagay-bagay na ito. Pero sa atin, napakaswerte natin. Pabaliktad tayo magbasa. Alam na natin yung mga kaganapan na sumunod kasi. Yan. Ang sumunod dito, pagkatapos noon, ang kaligtasan meron kapalit. Yan yung in-establish ng Exodus Ang kaligtasan ay substitution. Okay? Hindi ka niligtas ng Panginoon na one way lang. Niligtas ka ng Panginoon ng may kapalit. Binayaran ka niya. May namatay para mabuhay ka. Parang ganon. So, ayan. Ang sumunod dito, crossing of the Red Sea. So, hindi lang inilalabas ng Diyos ang Israel mula sa Ehipto. Actually, ang ginagawa ng Diyos, dinadala niya sila doon, palusong doon sa tubig. kasi dinaan niya sila sa harap ng Red Sea Bakit kailangan yun? So wala silang tatakasan sa magkabilaan, bundok, disyerto. Tapos sa likod, humahabol yung armada ng Parao. So ipapasulong sila ng Diyos. Lulusong talaga sila sa tubig.
So, actually, kinuha ni Paul ito na imagery sa 1 Corinthians 10:2 na ito yung image ng baptism, water baptism. So, yung tubig na tinawid nila, ibig sabihin, pag tumawid ka doon sa Red Sea, kaligtasan yun mula sa mga armada ni Parao. Yun rin, ito yung kumukompleto ng redemption nila. Kasi pag nakatawid na sila mula doon sa Red Sea, yan na yung final na salvation nila kasi hindi na makakahabol yung armada ni Kon. That is freedom from Egypt. So kaligtasan nila mula sa slavery and patungo doon sa kalayaan nila. So yan yung pinapahiwatig niyan. So kung mapapansin mo, kahit yung pattern ng kaligtasan natin, the way we explain the gospel dito sa New Testament, ganun eh. So, tayo na makasalanan, the wages of sin is death. Tinahabol tayo ng death. But, meron substitution, si Jesus Christ, the Lamb of God. And then, pag tinanggap natin yung substitution, we partake of Him, we receive Him. Pag communion Sunday ng linggo, when we partake, we eat Him. Ibig sabihin, we make Him part of our life. We accept Him. Siya yung kalakasan natin, the food that nourishes us. We connect to the vine na tinatawag doon sa John, sa Kanya. Yan yung kaligtasan. Pagkatapos niyan, tingnan mo yung susunod. Yung susunod na ituturo ng pastor mo and magwa-water baptize. Yung pattern, tingnan mo yung pattern. Doon sa Passover, and then doon sa pagkatapos nila sa Passover, yung mga rituals doon, and then lalabas sila, patungo sila doon sa Red Sea. Ang susunod sa ating Kristiyano, magpa-water baptize tayo. Parang ganon. And then, dadaan ka na sa buhay. Ang buhay dito sa mundo, paglalakbay. Parang pinapahiwatig na ang buhay nating Kristiyano ay paglalakbay sa wilderness. Daming hirap, ang daming reklamo. Pero tinatransform tayo ng Panginoon patungo doon sa promised land. Okay? So, yan yung pangatlo, crossing the Red Sea. So, titingnan natin yung pattern. So, ito, kinumpleto ng Panginoon yung pattern. Sinave niya tayo mula sa slavery sa pamamagitan ng judgment. Okay? So, ginajudge niya kasi ginajudge niya yung Diyos ng mga Egyptian. So, ayan, damay tayo mamamatay rin tayo. All have sinned, fall short of the glory of God. So, but into freedom, sa patungo doon. From slavery, through judgment, into freedom. Yan yung pattern. Okay? So, ayan, itong reflection natin, sabi dito, the Passover required specific obedient action. So, apply the blood to benefit from God's provision. So, how does this relate to how we receive salvation through Christ today? So, ayan, ang kaligtasan, sa pamamagitan ng pagsunod mo sa instruction ng Panginoon. So, obedient action. So, you need to believe in the Lord Jesus Christ and accept Him. I-apply mo siya sa buhay mo, yung ginawa niya, yung kamatayan niya, siya yung tanggapin siya na kapalit. Parang ganun. So, yun yung provision ng Panginoon So, that is the pattern ng redemption na kino-communicate dito. Now, pagkatapos nilang tumawid doon sa Red Sea, papansin ninyo na ang sumunod na daloy ng kwento, nagtungo sila sa Sinai, doon sa bundok. Kasi dito sa bundok na ito, nagbigay ang Diyos ng isang handog sa kanila. Ito yung law niya. Okay? So, minsan, nami-misunderstood natin ito. Kasi ang tingin natin sa law, pabigat. So, sabihin na lang natin mga around 3 months after ng kaligtasan nila, pagkaligtas nila, dumating sila sa paanan ng Mount Sinai. So, mga around nasa Exodus 19. At nangusap ang Panginoon na
sa salita niya, i-establish niya ulit ang isang pattern para sa lahat ng covenant relationship. So, doon sa Exodus 19 verse 4 to 5, sabi doon, "You have seen what I did to the Egyptians. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all people." So ano yung napakahalagang sequence dito? So, ayan. Iniisip kasi natin minsan, ibinibigay ng Diyos yung batas niya muna. Tingin natin, kailangan nating sundin muna yung batas ng Diyos bago tayo maligtas. Pero makikita natin sa pattern ng dito sa Exodus, hindi ganon. Iniligtas muna sila ng Panginoon bago niya ibinigay sa kanila yung batas niya. Okay? So obedience, yung law, paano mamuhay bilang Kristiyano, hindi kailangan magpakabait ka muna bago ka maligtas. Ang kaligtasan natin ay nagmumula doon sa tupa, yung substitute. Okay? And then, yung mabubuting gawa, yun yung ang gamit ng yung batas, para mamuhay tayo ng naaayon sa Diyos. So, ayon sa kagustuhan niya. Hindi para maligtas, kundi dahil kasi ligtas tayo at yun yung dapat na pamumuhay ng isang ligtas. So ayan, kaya we do not earn salvation. Okay? So, ayan, nami-misinterpret it. Tandaan natin yung napakahalaga tong sequence na to. Una, sabi ng Panginoon doon sa Exodus 20 verse 2, "I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt." And then pangalawa, doon sa verse 3, "Then you shall have no other gods before me." So una, niligtas sila ng Panginoon. And then pangalawa, batas na. Dapat wala kayong ibang Diyos maliban sa akin. So ibinigay ng Diyos yung batas niya sa mga tao na ligtas na. Okay? So, ayan. So kaya si Jesus Christ, "Go into all the world and preach the gospel. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teach them to obey everything I have commanded you." Tingnan ninyo, yung kaligtasan natin doon sa preaching of the message. Na pag tinanggap nila si Kristo, that is the salvation. And then paano mamuhay ngayon yung ligtas? Teach them to obey everything I have commanded you. That is the pattern of Christianity na baliktad sa lahat ng relihiyon. Kasi ang sinasabi ng relihiyon, mag-obey ka para matanggap ka. Pero yung pattern na in-establish ng Diyos, ang sinasabi nito, hindi, tinanggap kita, kaya mag-obey ka bilang isang taong natubos. So parang ganon. So the law, itong law, hindi ito hagdan para maabot mo ang Diyos. Hindi ganon ang gamit ng law. Hindi hagdan para maabot mo ang Diyos. Ang gamit ng law ay gabay para sa mga taong niligtas na ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang grace. Okay? Gabay ito sa buhay. Okay? Gabay. Paano mamuhay ang Kristiyano? Sa buhay mo. Yung kautusan ng ating Panginoon. Kautusan na natuturo dito sa Biblia. Okay? So, ayan, yan yung sequence na tinitingnan natin. Obey God's command, and then earn His acceptance, become His people. Ito yung sequence ng religion. Mag-obey ka muna, and then, pag na-please mong Panginoon, magiging bayan ka niya. So, mapapasali ka sa Kanya. Pero ang sequence ng magandang balita dito sa Exodus, ito, niligtas tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng grace. So, ayan. And then, dineclare niya na mga anak niya tayo, bayan niya tayo. And then, ibinigay ng Panginoon yung law niya para yun yung way natin, yun yung gabay natin paano mamuhay bilang bayan ng Diyos. Okay? So, ayan. Tingnan mo yung Exodus 19:3-6.
So, ayan, yan yung mga kinote ko kanina. You have seen what I did to the Egyptians, how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. So, Diyos mismo ang kumuha sa Israel. Then therefore, if you will indeed obey my voice, you shall be my treasured possession. Okay? Kung mag-o-obey tayo, so magiging mula sa kaligtasan, treasured possession, mahalagang kasangkapan. Okay? So, ayan. So, yung 10 Commandments, nagsisimula siya sa, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. You shall have no other gods before me. So, ayan. Imagine na lang natin, ito, illustration. Imagine na lang natin na nire-rescue tayo mula sa palubog na barko. Nire-rescue tayo ng barko ng Coast Guard. Kapag nakasampa ka na doon sa barko ng Coast Guard, sasabihin ng kapitan ng Coast Guard, sundin mo ang mga alituntunin na ito. So, sabi niya, dahil niligtas kita, bahagi ka na ng aking tripulante. Okay? So, ganito kung paano tayo kumilos dito sa barkong ito. So, para sa kaligtasan ng bawat isa at para sa success ng misyon. So, ayan. Parang ganon yung illustration. Yung law is a rules ng mga nakasampa na dun sa barko. Ang rules ng mga ligtas. Okay? May 4 na purpose ang law. Okay? So, ayan. Ano yung 4 na purpose ng law? Una, para i-reveal ang banal na katangian ng Diyos. So, pinapakita ng batas na binigay ng Diyos na siya ay yung hustisya. Siya ay full of justice, purity, and love. So, yan yung pinapahiwatig nitong kwan. Pangalawa, to structure a holy community. Ito binubuo ng Diyos ang isang bagong bayan. So nagbibigay ito ng mga parameter para mahubog ang Israel sa kanilang buhay lipunan, buhay sa ekonomiya, at kahit sa relihiyon nila. Kasi yung pupunta tayo later sa Leviticus, that is the rules naman sa kanilang relihiyon. Okay? Pangatlo, para ma-expose ang sin. So ito yung sinasabi ni Paul sa Romans na ang gamit ng law parang salamin daw ito. Ipapakita niya sa atin yung dungis natin. Pero itong law na ito hindi kanya mahuhugasan. So kapag nakita mo yung dungis mo, lumapit ka sa tubig ng buhay, si Jesus Christ, para mahugasan ka. Or the water of the word. Let the water of the word transform you. So, ayan. So, salamin lang yung law. Papakita niya yung kapintasan mo, and then yung kapintasan mo, you and God ang a-address niyan. So, pangapat, para i-point tayo sa mas malaking or greater solution. So, ginagawa ng Israel ito, taon-taon itong sacrificial system na ginagawa nila. Na-establish na sa law ito para ipaalala sa kanila yung kaligtasan nila. So, taon-taon kumakatay sila ng tupa. So, kaya nga sabi sa Hebrews 9:22, without shedding of the blood, there is no forgiveness. So, pinopoint tayo sa greater solution, which is si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, once and for all, minsanan at para sa lahat. Yan yung sinasabi. Pero sa kanila, yung tupa, taon-taon na ginagawa nila yan. Okay? Ayan, may reflection tayo rito. Maraming tao ang itinuturing ang mga bilin ng Diyos na mahigpit at mabigat. So, paano na ang kaunawaan dito na kung ituturing natin ang law na gift, makakapagbigay ng ibang perspective sa atin. So, kasi ito, kino-communicate dito na handog ito sa mga taong inibig na ng Diyos. So, iba. Yung obedience natin ngayon, mag-o-obey ka dahil iniibig ka ng Diyos. Para sa ikabubuti mo yung batas.
Hindi sa ikabubuti ng Diyos. Para sa ikabubuti mo yun. So, ayan. Mag-iiba yung perspective mo dyan. Kaya pang-apat, part 4, yung wilderness journey nila. So, ayan. Dito na tayo sa Leviticus. So, kasi yung Genesis, the creation, and paano sila nabuo bilang bayan. And then, pagdating sa Exodus, paano sila na-enslave at paano sila niligtas ng Panginoon doon. Ngayon, itong Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, ilalarawan nito yung journey nila mismo sa wilderness. Paano yung buhay nila doon? So, ang dami nilang kapintasan, ang dami nilang mali, ang dami nilang kasalanan. Pero makikita natin dito sa kwento na ito na yung grace of God. Okay? So, maipapakita dito yung grace of God in spite doon sa pagdadabog ng mga Israelita. So, ito, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ito yung theology meets life na sabi nila. Paano nila sinasabuhay yung batas? Anong nangyayari sa kanila? So, makikita natin yung buhay ng mga unang mananampalataya. Okay? Naibigay sa kanila itong Leviticus. Bakit ibinigay itong Leviticus? So, itong Leviticus, ito yung paraan, hindi ni-describe dito sa Leviticus yung paraan kung paano natin i-approach ang banal na Diyos. Kung sa Exodus, tungkol sa pagdating ng Diyos para iligtas sila. Itong Leviticus naman, tungkol sa paano na itong mga taong ito, makalapit sila sa Diyos para sumamba. So, tinuturo dito kung paano lumapit sa Diyos. Kaya ang keyword dito sa Leviticus, yung word na holy. Okay? Being holy, banal. Kasi nauulit-ulit ito mga around 80 times. 80 times na nauulit-ulit dito. So, ang central message ng Leviticus, yung one, you shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. Doon sa Leviticus 19, verse 2. Okay? So, tinuturo dito sa Leviticus 1 to 7 yung sistema ng pag-aalay, sacrificial system. So ayan. Ito, hindi ito human effort para maabot mo ang Diyos. But actually, remedyo ito ng Diyos para matanggal yung masolusyonan yung barrier of sin. Kasi hindi tayo nakakalapit sa Diyos dahil sa kasalanan. Na nagbibigay ang Panginoon ng remedyo para paano natin matanggal yung problema ng kasalanan. At sa pamamagitan ng 5 offering, may nagbigay ang Panginoon ng 5 offering na paraan para makalapit tayo sa Diyos, para ma-address natin yung kasalanan. Ito, may 5 uri ng offering. Una, yung burnt offering. Ito, complete consecration to God. So, pinapahiwatig nito, pag nagsunog ka ng hayop, kung ano yung burnt offering mo, kung ibon ba, tupa, o baka. So ayan. Pinapahiwatig nito yung complete consecration mo sa Diyos. Paano ka makakalapit sa Diyos kung hindi ka ganap na consecrated sa Kanya? So, ayan, tinuturo ng Panginoon sa pamamagitan dahil hindi nyo nagagawa, kailangan may gagawa, may sasubstitute dyan. Pupunuan ngayon ng burnt offering. So, ayan. At dahil pinapahiwatig nung nakatay na naman na hayop, yung total consecration, parang yung hindi mo maisuko, na isuko mo lahat sa pamamagitan nun. So, ayan. Yung pangalawa is grain offering. So, pinapahiwatig nito yung buhay na ibigay, na ialay para sa paglilingkod. So, consecration, una, set apart for God. Pangalawa, buhay na ilaan para maglingkod sa Diyos. So, grain offering. Minsan, ang dami nating rason sa paglilingkod sa Diyos. So, pero tinuturo nito na our life, bukod sa it should be completely consecrated, it should be in service and in gratitude. So, yun yung pinapahiwatig ng grain offering na ginagawa nila.
Nagpapasalamat ka sa magandang ani, and then ito, nagdadala ka na pinapakita mo na nagtatrabaho ka, yung ani mo, bunga ng trabaho mo, and you serve God through that. Kasi yung dadalhin mo naman na offering doon, kakainin ng mga pari niya, mga ganon. Then sumunod is the peace offering. Peace offering. So, fellowship restored. Yung restoration and communion natin sa Panginoon. So, minsan, na-offend natin ng Diyos. May mga nagagawa tayong hindi kaaya-aya. So, peace offering, parang pampalubag loob. Paglapit mo sa Diyos, sige, itong remedyo natin para makalapit kayo, para ma-restore yung fellowship natin. And then pangatlo, pang-apat, the sin offering. Ito naman, sin offering, atonement for specific sins. May mga particular na kasalanan na kailangang may kapalit. At ang ginagawa nila rito, pag yung tupa sana, ililihans mo yung tupa, i-confess mo lahat ng kasalanan mo, ipapasa mo dun sa tupa. Ngayon, makasalanan na yung tupa. Dahil makasalanan yung tupa, the wages of sin is death, papatay niya yung tupa. And then, yun yung iaalay. So, namatay yung tupa on your behalf. So, atonement for specific sins. And then, yung guilt offering naman, yung panlima, ito yung restitution. Yung parang, guilty ako, inaamin ko yan. Paano ko makabawi? Guilt offering, pambawi. Okay? So parang yan yung 5 offering na ibinigay ng Panginoon sa kanila para masolusyonan yung dahil makasalanan nga, nakakagawa ng hindi perfect ang buhay natin. Paano tayo makakalapit sa Diyos? Nagbigay siya ng handog na para masolusyonan natin yung problema ng kasalanan. Okay? So, ayan. Sa araw ng atonement, Leviticus 16, naka-describe yan. Ito yung pinakabanal na araw para sa Israel. Ito yung pagkakataon na once a year, papasok yung high priest doon sa Holy of Holies, doon mismo sa presensya ng Diyos. At dadalhin niya yung dugo na mag-aaton, magtataklob or kapalit ng ating kasalanan, yung kasalanan ng buong bansa. Yun yung So, kukuha siya ng dugo, ipapahid niya doon. So, parang gano'n. And then, pangalawa, pagkatapos nun, kasi may dalawang kambing dyan Kambing or tupa. Kakatayin nila yung isa, kukunin nila yung dugo niya, and then yung dugo niya ilalagay doon ipapahid doon sa Ark of the Covenant. Yung isa naman, scapegoat. Yung isa naman, kukunin nila yung kambing, so parang yung kasalanan ng Israel, ipapasa sa kambing na yon, and then dala-dala, parang pahiwatig nito, dala-dala niya yung kasalanan ng buong bansa. Then dadalhin nila yan sa wilderness. Ililigaw nila sa wilderness. So, ayan, pag may substitution, parang pinapahiwatig niya na yung kasalanan mo na ilayo na. Binalik doon sa pinanggalingan niya, kay anong pangalan ng Diyos na yon. So, ayan, nakalimutan ko yung termino ng sabi nila pupunta doon yung kambing. Okay, that is the picture of Leviticus. Okay, bilis na. Yan yung pattern ng Leviticus na nandito na tayo sa Numbers. So, ayan, I hope matatapos natin ito. So, nasa page 4 of 7 pa lang tayo. Itong Numbers naman, ito ang title natin Testing in the Wilderness. Itong Numbers naman, itong Book of Numbers, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, yung pang-4. Pinapakita nito yung journey nila patungo doon sa Promised Land na karamiwan nabubulilyaso dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Nai-describe yan sa Book of Numbers. Na sa kabila ng nakikita nilang mga mahimalang provision ng Panginoon, pagbibigay niya ng mana sa kanila, yung tubig mula sa bato, nagdadabog pa rin itong Israel. Nagre-rebelde pa rin sila.
Sample natin dito yung pagre-reveal din ni Korah doon sa Numbers 16. At yung, eto, pinaka-lalo na dito yung pagtanggi ng Israel na pumasok sa Kanaan. So, ayan. Dahil sa takot nila, makikita natin yan sa Numbers 13 hanggang 14. At dahil dyan, papasok sana sila sa wilderness, sa promised land. Namatay sila lahat dyan sa wilderness. So, pero, yung faithfulness ng Panginoon sa kanyang pangako, sa kanyang panata, kahit ganon ang nangyari sa galing sa Egypt, ipinagpatuloy niya ito sa susunod na generation. So, yan yung nilalaman ng Book of Numbers. Dinidescribe niya na anong matututunan natin dito. So, kahit hindi tayo faithful, nagpapatuloy ang Diyos na faithful sa atin. So, minsan, dahil sa unbelief natin, nabubulilyaso natin ang mga plano ng Diyos sa atin. May mga magagandang plano ang Panginoon sa atin, pero dahil sa unbelief, ayaw nating mag-obey, ayaw nating sumunod sa gabay o direksyon ng Diyos, nabubulilyaso. Minsan, napapalampas natin, napupunta sa susunod na henerasyon. Parang ganon yung nilalaman ng Book of Numbers. That is the summary of Book of Numbers. Bilis, nasa Deuteronomy na tayo, pang 5 na. Deuteronomy. Now, dito naman sa Deuteronomy, dahil sabihin na lang natin na sa Book of Numbers, nagkabulilyasuhan, kasi ang dinidescribe dito sa Book of Numbers kasi yung mga galing sa Egypt. Nabulilyaso sila, hindi sila nakapasok. Sa Deuteronomy naman, parang renewal siya ng covenant. So, parang sa next generation, ini-renew ng Panginoon yung covenant niya sa kanila. Okay? So, dalawa lang kasi mula sa Egypt ang nakapasok. Alam natin yan, si Caleb at si Joshua. So, kahit si Moses hindi nakapasok. Pero ito, Deuteronomy, kino-communicate nito yung renewal ng covenant. Nire-renew ng Panginoon ng kanyang covenant. So, yun, yung bagong generation, yung sumunod sa kanila. To be fair naman sa old generation na galing sa Egypt. Siguro, napagtanto rin nila yung lahat ng kamalian nila. And they discipled their children. Parang tinuruan nila paano dapat makapasok kayo doon. Nagsisisi rin siguro sila. Kaya I believe na, to be fair to them, the Joshua generation is their product. So, hindi man sila nakapasok dahil, sabihin na natin sa immaturity nila. Well, galing sila sa Egypt. Anong alam nila sa Diyos? Pero itong bagong generation, they produce a better than them. So, ayan, nasa boundary na yung bagong generation. Itong si Moses, nag-deliver siya ng series of sermon. So, dami niyang sermon sa kanila. So, ang ibig sabihin ng Deuteronomy, sick and low. So, ibig sabihin, bakit sick and low? Pangalawang batas. Hindi. Ang sinasabi nito, parang inire-reorient niya sa kanila yung batas ng Diyos. So, ibinibigay niya. So parang inuulit niyang ituro sa kanila yung law. So, ayan. So, kung yung Exodus doon sa paanan ng Mount Sinai ay yung first law, itong Deuteronomy naman sa boundary ng Promised Land at wilderness, doon yung second law. So, ini-orient niya, rini-reorient niya sila regarding sa mga batas ng Diyos. So, hindi ito bagong pag-i-establish ng batas. So, actually, kung babasahin mo ang Deuteronomy, isa itong napaka-passionate na pagsasalaysay sa kabutihan ng Diyos, sa faithfulness ng Diyos, at yung tawag niya sa panawagan niya sa mga covenant people na maging loyal naman kayo. So parang gano'n. So Deuteronomy 6 verse 4 to 5. So, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. He is passionately communicating to them na
Mahalin niyo ang Diyos with all your heart, with all your soul. So, ibinibigay niya ulit sa kanila yung sinabi noon na hindi ni-respondan ng lumang generation. Okay? So, ayan. Itong Deuteronomy, present nito yung covenant sa parang sabihin na nating rephrase form in a term of blessing and curses. So parang hinatid niya. Kung gagawin niyo ito, kung susunod kayo sa kagustuhan ng Diyos, itong mga blessing na ito, pupunta sa inyo. Blessing 1, 2, 3, 4, 5. Kung sasaway naman kayo sa kagustuhan ng Diyos, darating sa inyo ang mga sumpang ito. So, ayan. In-explain na niya. Kasi nakita niya sa Exodus hindi nila sinunod yung mga kagustuhan ng Diyos and then namatay sila lahat sa wilderness. Pero tinuturo ni Moses sa kanila, sundin niyo ito ang gawin ninyo para mapunta sa inyo ang mga blessing ng Diyos. Makikita natin yan sa chapter 27 and 28 ng Deuteronomy. So, nilalatag nito yung theological framework na babatayan ng buong Old Testament. So, anong pattern 'yon? Anong framework 'yon? Ang faithfulness sa Diyos ay nagdadala ng blessing. So, at ang idolatry, yung hindi pagiging faithful sa Diyos, nagdadala ng sumpa. Yan yung pinaka binibigay niyang framework sa atin. Okay? So, ayan. Practical example. So, isipin mo may isang sports team na nanalo ng championship. So, sa susunod na season, so hindi sasabihin ng coach na gawin niyo kung anong gusto ninyo. Pakiramdam niyo na okay, yun sundin niyo. Hindi. Ang sasabihin ng coach niyan, tandaan ninyo kung paano tayo nanalo. So, ayan. Ito ay mga disiplina, kung paano yung mga play nila, yung attitude nila na nagdala ng success. So, manatili kayo doon. Panatilihin natin yun para ma-defense natin yung title natin. So parang ganun yung Deuteronomy. Sinasabi ni Moses na, tingnan niyo tong lolo niyong dalawa, si Joshua at Caleb. Sila ang leaders ninyo. Paano naging successful tong mga to? Parang mga ganun sana yung illustration dito. So, ayan. Sundan niyo itong mga to at itong mga blessing na ito darating sa inyo. Sawayin ninyo at itong mga sumpang ito darating sa inyo. So ayan, yan yung the way na how can we simplify Deuteronomy? That's the simplest way to explain what's the Deuteronomy. Okay, so ayan. Ito, reflection na question. Itong mga Israelita, nakita na nila yung mga himala araw-araw. Pero nag-i-struggle pa rin sila sa unbelief at nagdadabog pa rin sa Diyos. Ano kaya mga area sa buhay natin na napakadaling kalimutan ang mga nakaraang faithfulness ng Diyos pag nahaharap sa current challenges? Minsan, napaka-judgmental natin sa mga Israelita. Pero actually, nangyayari sa buhay natin to. So, hallelujah, praise the Lord tayo ngayon. Pero, pag may dumating na new challenges, minsan hindi natin na-articulate. Pero sa loob natin, may tampok tayo sa Diyos. Parang ganun. So, parang, actually, there's nothing new under the sun. Nangyayari sa atin ito. Minsan, we are not holier than Israel. But just by the grace of God. Okay? So, tingnan natin, anong kaugnayan ng 5 aklat na ito doon sa magandang balita. So, ayan, bawat element ng nangyari sa Exodus, yung kwento doon sa Exodus sa Sinai, nakikita lahat yung katuparan nito kay Kristo. Actually, itong mga to ay pahiwatig lahat kay Kristo. So, ito, makikita natin dito yung Exodus event, makikita nyo rin. So, yung slavery in Egypt, pinapahiwatig nito na enslave rin tayo. Hindi kay Parao, kundi sa kasalanan, sa kamatayan,
at sa dyablo. So, yan yung sinasabi ni Paul sa Romans 6:17 to 18. So, ayan, na-enslave rin tayo doon. Wala tayong kawala dyan eh. Nagkakasala ka pa rin. Mamamatay ka pa rin. Yung dyablo may hawak sa buhay. Pero sa enslavery na yan, pinapahiwatig, may Passover lamb. May paraan para makawala ka dito sa enslavery na yan. So, naipahiwatig doon si Christ as our Passover lamb. Naialay siya. 1 Corinthians 5-7. So, at least sa slavery in Egypt, aware tayo sa spiritual bondage. Itong Passover lamb, pag na kay Kristo ka, protected ka mula sa judgment ng dugo ni Kristo. So pag dumating yung angel of death to judge you, he will pass over. Lalampasan ka niya kung makita niya yung dugo ni Kristo sa inyo. So parang yung kamatayan ni Jesus Christ, parang ganun yung pattern. Namatay si Jesus Christ. Pero nilagpasan siya ng angel of kamatayan, and on the third day, he rose again. So parang pahiwatig rin sa atin yon na siguro mamamatay tayo pag hindi na natin maabot yung rapture. Pero darating rin yung panahon na hindi tayo mahahawakan ng kamatayan. Kasi muling mabubuhay tayo. Yan yung Passover lang, ang laki ng pahiwatig na binibigay niya. Red Sea Crossing, ito. Yung fulfillment nito kay Christ, we are baptized into Christ's death and resurrection. So yung old life natin, yun, naisama na, namatay na sa hukay, so bagong simula, bagong buhay. Mamumuhay tayo ngayon na hindi mga slaves, kundi mga free men. So parang gano'n. And then, manna in wilderness. So, ayan. I am the bread of life, sabi ni Jesus Christ. So, yung spiritual nourishment natin for our daily journey. So, si Jesus Christ ang nagsusustain sa atin. Si Jesus Christ ang nagsusustain sa kanila noon sa journey nila. So, ayan, si Jesus Christ rin sa atin. I am the bread of life. Kahit yung water to refresh us, Christ is the living water, sabi ni John. So, yung spirit, sinasatisfy niya yung mga deepest thirst natin. Now, sa law naman sa Sinai, makikita natin dito na Jesus fulfills the law. Hindi siya pasaway sa law, he fulfilled it. So yung righteousness through faith, not rule keeping. So ayan. So nagiging righteous tayo sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. Okay? So through faith in Christ, naging righteous tayo. Hindi tayo nagiging righteous dahil sa pagsunod natin sa batas. Okay, finulfill na ni Kristo yon. So, it does not mean na pasaway tayo. Hindi ba sinasabi ni Paul na should we sin more so that grace may abound? Of course not. By all means, no, sabi ni Paul. So, yan yung explain ni Paul. And then yung tabernacle sacrifices, pinapahiwatig naman nito si Jesus as the true temple and the perfect sacrifice. Diba si Jesus Christ sa New Testament, sirain ninyo ang templong ito at ibabangon ko sa ikatlong araw. Binutukoy niya yung sarili niya. That is the fulfillment. And the perfect sacrifice. Direct access to God. Kung mapapansin ninyo yung mga detalye noong si Jesus Christ ay namatay, napunit yung kurtina doon sa pagitan ng holy place at holy of holies. Pinapahiwatig nun, may direct access na tayo sa Diyos through Christ. Bakit? Kung titingnan mo yung mga offerings, itong mga offerings, burnt, grain, of peace offering, sin offering, guilt offering, sinisimbolo rin lahat yan ng ginawa ni Kristo. So, ayan. Kaya, lahat ng ginawa niya doon sa, kaya mayroon na tayong direct access to Christ, to God through Christ. And then, high priest. Then, may makikita ninyo, ni-establish si Aaron dyan . Pero, madaming kasablayan rin ni Aaron. Si Aaron nga ang pumanday nung sinamba nilang baka. So, pero si Jesus Christ yung perfect na high priest. So, ayan, Hebrews 4 verse 14-16. Ngayon, makakalapit tayo sa Diyos ng may kumpiyansa sa pamamagitan niya.
Okay? So, yan yung hindi nagbabagong pattern. Salvation by grace through faith, then obedience as grateful response. Yung obedience natin, response yan bilang pasasalamat. Hindi ka mag-o-obey para maligtas. Niligtas ka ng Panginoon sa pamamagitan ng grace sa pananampalataya. Ngayon, dahil ligtas ka na, mag-o-obey ka bilang response. Yan yung nangyayari. So, ayan. So, sige. In conclusion, ano naman ang lugar ng Torah sa Torah, yung 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, doon sa grand plan ng Diyos. So, ayan. Saan ito umaakma? Yung Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy sa kabuuan ng revelation ng Diyos doon sa Biblia. So, ang mga book na ito, sama-sama, tinatawag nilang law or Torah. Pagsama-sama yan. So, isang bloke yan. So, hindi ito detour mula sa promise ng Diyos kay Abraham. Actually, ito constitution ng mga Redeemed Covenant Community. Ito yung batas na gagabay sa mga community ng Diyos. Sinasagot ng mga ito, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yung tanong na ngayon na niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng grace, paano tayo mamuhay bilang mga banal na bayan, banal na tao dito sa mundong makasalanan? So, yun yung Torah ang sasagot. Pinapakita ng Torah sa atin na yung holiness of God, yung sinfulness of humanity, yung necessity of atonement, the pattern, the grace, yung grace muna. So ayan. Yung rest ng Old Testament, papakita nito ang struggle ng Israel na mamuhay sa covenant na to. Mahirap. And yung mga prophets, dumarating sila at nananawagan sa mga Israelita na bumalik sila sa faithfulness sa Torah. Yan yung nilalaman na ng mga susunod na aklat ng Biblia pagkatapos ng Deuteronomy. So, naka-record din yung mga failure nila. Now, sa New Testament, inire-reveal nito si Jesus na tunay na tagapagligtas at mas dakila kaysa kay Moses. Na siya yung mangunguna sa mga tao. So, ilalabas tayo i-exodus tayo mula sa kasalanan. At siya yung Passover Lamb. Siya yung Passover Lamb na yung dugo niya ang magliligtas sa atin mula sa kasalanan. Siya yung totoong high priest na magdadala ng perfect atonement. At yung totoong Israel na fulfill sa law perfectly. So, kaya nga sa atin, may mababasa ninyo sa scripture, in Christ, sa pamamagitan ni Kristo. So, ayan, hindi sa pamamagitan natin, in Christ. So, anong application natin dito? So, anong personal application natin, reflection? Okay? Sa ating mga leaders, i-preach natin yung law na ang punto natin is to reveal God's character and human sin. Okay? Ang purpose, pag pinipreach natin ang law, ang purpose natin ay para i-reveal yung katangian ng Diyos. Siya ay banal, nagdidemand ng hustisya. So talagang hinuhukom niya ang kasalanan. I-expose natin, parang salamin niya, sabi ni Paul, parang salamin ito. Papakita niya yung kasalanan natin. And then, sa pamamagitan nun, pag nailatag na natin yung karakter ng Diyos at yung pagiging makasalanan natin, i-preach natin yung magandang balita. Yung fulfillment ng mga pahiwatig na ito. And then, akayin natin ang mga kapwa nating mananampalataya, mga nililid natin, tungo sa pagkaunawa na nag-o-obey tayo, hindi para maligtas. Nag-o-obey tayo dahil naligtas na tayo. Yun yung kailangan nating maunawaan. Nag-o-obey ka hindi para maligtas. Nag-o-obey ka dahil ligtas ka na. Yan.
And then, tandaan natin na yung journey natin, itong mga wilderness moment ng testing natin, sinusundan natin yung pillar of fire and cloud. The Holy Spirit, ginagabayan niya tayo. Nandyan yung Holy Spirit na gumagabay sa atin. So, ayan, ililid niya tayo patungo doon sa promised land. Okay? So, nandyan yung Holy Spirit na, sa kanila noon, yung apoy sa gabi and yung pillar of cloud sa umaga. So, ayan, tayo, it's the Holy Spirit. Okay? So, ayan, na-redeem tayo ng napakamahal. Binayad ng Panginoon yung buhay ni Kristo. So, ayan, natutunan natin ngayon ang kahulugan ng pamumuhay bilang mga treasured possession ng Diyos, bilang a kingdom of priests and a holy nation. So, yan. Yan yung tumbok ng ating lesson ngayon. Paano mamuhay? Kasi dinescribe tayo ni Peter dito na, for you are a holy people, a royal priesthood, a holy nation. Yan yung tumbok. That is us. Okay? So, yan yung lesson natin. Basahin ninyo ang Exodus 12. Kung may oras kayo, kung kakayanin ninyo, Exodus to Deuteronomy. Diyan ang reading ninyo. Huwag laktaw-laktaw. Sundan ninyo yung storyline. Mag-reflect kayo sa mga area sa buhay ninyo na namumuhay pa rin kayo bilang mga slave. So, yamang pinalaya nanawa tayo ng Panginoon. So, ayan. Ano kaya ang itsura ng pamumuhay bilang isang redeemed na tao sa area ngayon? Okay? And then, i-identify natin ang isang Egypt or a pattern of sin, fear, or bondage na pinalaya na tayo ng Panginoon. So, and then, i-share mo yung testimony mo sa week na ito. Either sa church or sa isang kilala mo. Okay? So, ayan. Quote to ponder. We are concluding. The same God who delivered Israel from Egypt delivers us from sin and death. The same God who guided them through the wilderness guides us through our struggles. The same God who gave them the law gives us His Spirit to write that law in our hearts. So, ayan, hindi unknown, sabi doon. So, that is a reflection ng isang tao na kwan. So, ayan, ministry insight. Bilang mga leader, palagi nating tandaan itong sequence na ito. I-preach muna natin yung redeeming grace ng Diyos. And then, tawagin natin ang mga tao, manawagan tayo sa kanila na mamuhay sila ng banal. So, ayan. Nire-reveal ng batas itong law ang need natin. So, itong gospel naman, tinutugunan ng gospel yung need natin na nire-reveal ng law. So, yung obedience, joyful response lang yan sa ating mga naligtas na. Hindi ito attempt para maging religyoso or para maligtas. Okay? So, key takeaway, you have been redeemed at infinite cost. You are not just forgiven. Hindi ka lang napatawad. You have been brought out of slavery into relationship with God. So now, you get to learn what it means to live as God's treasured possession. Okay? So tayo, gaya ng sinabi ko rin kanina, we are holy people. I-reflect natin yung karakter ng Diyos na banal dito sa mundo. Ito yung journey natin from slavery to Sinai, and ito yung kwento natin kay Kristo. Okay, purihin ng Panginoon. May katanungan? Okay, kung wala, we will close this session. Praise God. We already have an overview of the Torah, the first 5 books of the Old Testament. Sige, manalangin tayo. Lord, maraming salamat sa revelation ninyo sa pamamagitan ng unang 5 aklat ng banal na kasulatan. Maraming salamat, Lord, sa kabutihan ninyo na you are faithful to us, not because of our own righteousness or our good deeds. You are faithful, Lord, because it is your character, because you promised
it, Lord. Maraming salamat, Lord, sa kabutihan ninyo. Hindi kami worthy, Lord, but you did it anyway. Lord, i-bless mo ang bawat isa sa amin, Lord. Bigyan mo kami ng malalim na kaunawaan sa mga bagay na kino-communicate ng Pentateuch, ng Genesis to Deuteronomy, O God. Nang Lord, may paliwanag rin namin ito sa iba at nang mas maunawaan kanila at Lord, maihanay nila ang kanilang buhay sa mga kagustuhan mo. Bless mo, Lord, kahit ang pamamahinga namin ngayong gabi. Ikaw ang magbalik ng aming kalakasan para, Lord, sa mga gawain na naman namin bukas. Maraming salamat. I-bless mo ang bawat isa ang aming mga pamilya at kahit yung mga manonood sa recorded version. Maraming salamat. Ang hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. Good night.